Mga Dabuenyong nakasaksi sa isiniwalat ni former Governor Chavit Singson ukol sa korupsyon sa bansa, nagbigay ng kanilang kuro-kuro at pananaw. Ang detalye mula kay Jean Domingo. Marami pa yun, ha? Because they have... Matapos ang sinagawang press con ni Ilocos Sur former Governor Chavit Singson, kung saan tinalakay ang mga isyu patungkol sa katiwalian ng kasalukuyang administrasyon, kabilang na ang flood control projects. Nagbigay naman ng pananaw ang ilang Dabawenyo na nakiisa sa pagsaksi sa mga isiniwalat ng dating gobernador. Ayon sa kanila, ramdam at hindi na maikakaila ang epekto ng korupsyon sa bansa. Yung siniwalat ni Chavit Singson, masasabi ko doon, walang dagdag, walang bawas. Lahat ay kompleto, lahat detalyado, lahat ng pangyayari sa ating Pilipinas, insakto. Agree him. Yes. Walay butbot, walay tanan, naagit tanan. Masakit para sa akin, sa ating lahat, na ganun pala nangyari sa Pilipinas, na ilang bilyon, trilyon ang nawala. Samantala, marami ang nagugutom sa Pilipinas, ay isi-isi lang, pabakasyon-bakasyon lang. 2024, 2025, walang mangyari sa kasalukuyang administrasyon. Ang experience ko noon, Ayon naman kay Barangay Captain Ulan-Ulan ng 76A Bukana, Davao City, nalulungkot sila bilang lingkod bayan sa direksyon na tinatahak ng bansa. Ang Barangay Bukana ang isa sa pinakamalaki at may malaking bilang ng populasyon sa lungsod. tirati kasi sa naging kapitan ako ng 2002 to 2013, no? At ang experience ko noon, walang project na kung dito sa barangay ko magkaroon ng construction sa project. After sa projects, may pirma talaga kaming completion. What comes now, nawawala na yan. So nawawala na yan, hindi na, parang wala nang, hindi na kasali, hindi na kasama ang barangay, no? So kaya siguro nagkaroon ng maraming ghost project dahil walang barangay na mag-justify na mayroon talagang nangyayaring project dyan. So tsaka yung sinasabi niya doon na yung during sa baha, no? May namamatay. Ako is concerned din ako doon is parang ano ako is nagkaroon ako ng interest sa kanyang report because isa ako sa mga flood prone areas. Mayroon akong Davao River, mayroon akong shoreline. So yun, nakikita ko baka sakali kung ganyan ang mangyayari sa barangay ko. So dapat sana at least mabuti na lang dito sa Davao yung flood control namin is walang problema. Maganda talaga. Bilang Dabawenyo, nagpahatid naman sila ng mensahe para sa kasalukuyang administrasyon. Panawagan ko sana, hindi natin pabutin ng 2028 yung presidential election. Kung pwede, Mr. President, pwede magbaba ka na. Kasi marami ng gutom eh. Nakikiusap po kami na pwede bumaba ka na. Voluntary na para sa sambayan ng Pilipino. Yun na lang po, sana Pangulong BBM is tama na sana yung corruption. So, sa Davao, titingnan natin para yung kabutihan para sa marami. Lalong-lalo na po sa magsasaka. Lalong-lalo na po sa mga fishermans ko. Marami akong fisher folks. Meron akong more than 12,000 fisher folks dito. Yun lang nakasalalay sa kanila yung mga anak buhay na dahil sa dagat. So, dapat nga tulungan natin yan sila. Yung ama mo noon, isa nagbibigay dito sa amin ng biyayang dagat, no? Binigyan ng net, fish net, binigyan ng mga fishing boat with motor, motor. So, yan ang pero sa ngayon wala talaga kami, zero talaga kami sa administration mo ngayon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News.